eto na, pag-usapang dissimilar fractions, nako, paktay na naman tayo dyan. So, don't worry, I'm here, and sagot kita, anak. Okay, ayusin ko lang yung video kasi nagbiblare. Okay, pag dissimilar, eto yung sinasabi natin na hindi similar or hindi the same ang kanilang denominator. For example, we have 2/6 plus 1/2. Okay, paano yan, anak? Kasi nga, hindi sila the same ng denominator. So, ang ginagawa natin, i-multiply natin siya sa number na pwede or susundin natin yung bigger digit. Diba? Yun lang yung turo ko sa inyo, grade 4. Okay, si 2/6 po, no problem. Copy po natin. 2/6 plus, eto lang po yung may problema kasi dapat yung denominator dito ay magiging 6. Okay, so multiply natin by 3. 2 times 3 is 6. So, lagay natin 6. Siyempre, nag-multiply tayo dyan sa baba. Mag-multiply din tayo dito. 1 times 3 is 3. Okay, ayan. This similar fraction na sila. Same na ng denominator. So, let's proceed. Mag-add na tayo kay numerator. Okay, 2 plus 3 is 5/6 or 5 out of 6. So, 5/6 is our answer. Okay? Pwede natin i-simplify if pwede pa. So, magkasunod na numbers, si 5 at 6 ay wala ng common factor. Okay, number 2. Try natin. Number 2, the similar fraction, si 2/3 plus 4/9 equals. Okay, paano yun? Kasi magkaiba sila ng denominator. So, anong gagawin natin? I-multiply na natin. Okay, anong number na pag minultiply natin kay 3 ay may product na 9? Dapat si 9 dapat 9 na agad yung magiging denominator niya, ha? Magiging 9 na. So, times 3. 3 times 3 is 9. Ito na. Okay, ito si 4/9. Happy po natin dito. 4. Okay, ito lang ang may problema. I-multiply din natin kay 3 kasi nag-multiply tayo sa baba. 2 times 3 is 6. Okay, now, we can add na. Proceed tayo sa pag-add ng numerator kasi similar fraction na. Okay, copy the denominator. 6 plus 4 is 10. Paano yan, anak? Kasi improper to. Mas bigger si 10 kaysa kay 9. So, 10 divided by 9. Or how many QRD tayo? How many 9 are there in 10? Only 1 po. 1 times 9 is 9. Ilan yung remainder? 9, 10. Isa lang. And copy po natin si denominator. 9. Or pwede tayo mag-QRD. 10 divided by 9. Ito yung gagawin, ha? Pag hindi kapisado yung pag-divide. Okay, how many 9 are there in 10? Only 1. 1 times 9, the MSB, diba? Equals 9. Okay, 10 minus 9 is 1. Si Q, si quotient natin, remainder at yung divisor. So, Q is yung whole number natin. Ito siya. Yung remainder natin, siya yung numerator, and yung divisor natin, siya yung magiging denominator. Okay, nakuha. So, our answer is 1 and 1/9. Okay, so wala na po siyang factor. Wala nang common factor. So, ito na yung sagot. Okay, isa pang example. Paano na pag tatlo na naman? 1/4 plus 2/4 plus 3/4. Ay, dapat pala ano to? Ayan. Okay, 3/2 kasi dapat magkaiba. No, sorry na, mapapatawad pa ba? Okay. Okay, since eto yung digit or eto yung fractions na may the same ng denominator, ika-copy natin, anak. Huwag ka nang magpanik. Copy na agad natin. 1/4, yung iba kasi nakakalimutan. Plus 2/4.
Okay, ayan na. Nilipat lang na yung teacher, ha? Ito talaga ang main problem natin. So, kinapi ko yung nasa box, nilipat ko dito, and tapos na ba tayo? Hindi pa. Ito, kailangan siyang i-multiply. Kailangan maging 4 din ito. Okay, so 2 times 2, 3 times 2, okay? Plus, 3 times 2 is 6, tapos 2 times 2 is 4. Ayan. So, they have the same na ng denominator. Pwede na po tayo agad mag-add. 1 plus 2 is 3. 3 plus 6 is 9. And copy the denominator. Tama ba? 6 plus 2, 8 plus 1, 9. So, paano yan? Kasi naka-improper, kagaya ng problem natin. So, i-divide natin. 9 divided by 4. O, QRD. 9 divided by 4. How many 4 are there in 9? 9, 2. Okay, 2 times 4 is 8. 9 minus 8 is 1. Basic quotient, remainder, and divisor. Okay, so ano yung quotient natin? Whole number natin, 2. Okay, si QRD, ganito si QRD, quotient, remainder, and divisor. Okay? So, 2 is our quotient. Ilan yung remainder? 1. And copy the denominator. Okay, pwede pa ba ma-simplify si 1/4? Hindi na po. So, eto na yung final answer natin. Nakuha? Comment below if medyo confusing pa. Bye-bye!